Impeachment laban kay BP Sara, ibinasura ng Korte Suprema. Ayan. Oo. At eto pa, mga basura na nag-file ng impeachment sa kanya, nag-iiyakan na daw sa kanilang mga lungga. Oo. Kahit saan mo naman kasi tingnan, ang pamumulitika lang talaga ang dahilan kung bakit isinampay ang impeachment na yan. Pero asahan natin, nauulitin nila yan. Pag napaso na po ang 1-year ban, ay, ipapasa uli nila yan. Pero wala na, tapos na ang laban. Kasi panis na. Alam niyo kung bakit? Gusto nila ginagawa yan? Dahil gusto nila ma-impeach si BP Sara para may pag-asa ang mga kandidato nila. Yan. Pero, ang importante ay ito muna ang importante dyan, no? The Supreme Court en banc denied the finality of a motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Naku po mga kababayan, nag-iiyakan na sila. My goodness, yung isa dyan nawawala pa sa sarili. So ayan, napanood yung mga kababayan ng isang napakalupit na preview. Mamaya panoorin natin yung full video reaction naman natin tong ating vlog ngayong araw na to. No, mga kababayan, ito na nga, no? Ang Korte Suprema ay nagdeklara na yung impeachment kay BP Sara ay binasura na. Pero ang mga kawatan ay talaga naman umaapila. Aray ko! Nako, aray ko! Alam nyo mga babayan, kasi talagang sobrang sama ng loob nila, no? Abay, itong mga ito, mas marunong pa sila sa Korte Suprema. Tanggalin nyo na kaya ang Korte Suprema at kayo na ang pumalit. Lahat na lang ng mga kumakalaban or hindi asasang-ayon sa inyo ay talagang pumapalag kayo. Nako, si Soto mga babayan ay talaga namang nagpipiling abogado. Samantalang sinupalpal na siya ni Senator Marcoleta. At ito naman si Pinky ay talagang kahit anong gawin niya na pagtatanggol sa kanya mga kasamahan ay talagang kitang-kita naman ng ating mga babayan na talagang ay kumakampi. No? Siyempre, kampi-kampihan mga babayan. Pero siyempre, ang Korte Suprema ay hindi po nila kayang bulagin sa katotohanan. Mga kababayan, siyempre ang Korte Suprema ay talaga namang masabi mong mayroong timbangan, no? Sila ang mga nagsunog ng kilay, sila ang nag-aral talaga ng pagkaabugas siya hanggang naging Korte Suprema, alam mo naman, 'di ba? Kaso itong mga animal na to, no? Kahit na sabihin mo na meron ng hatol o meron ng desisyon, ay pumapalag pa, umaapila pa ang mga buset. Aray ko! Nako, anong gagawin nito mga babayan? At ito naman si Ombudsman, mga babayan, ay talagang hindi talaga makapaniwala din, no? Kahit ano namang gawin niya na tawag dito na pagtatakip sa mga kanya mga kasamahan, siyempre pagtatakip kay BBM, pagtatanggol na dapat ay ma-impeach si BP Sara ay talagang hindi natutulog ang Diyos at hindi talagang tutulog ang katotohanan. So napahiya po sila. So itong mga nagsampa ng mga kaso mga babayan ay nag-iiyakan na po. Aray Mga ko! babayan, nag-iiyakan na, ubos na ang kanilang mga luha ng mga demonyo. O, di ba? Tapos syempre mga babayan, after 1 year magsasampa na naman ulit 'yan. Tatapusin lang nila yung band. Syempre, ano naman nila yan, nasampa na naman, kaso malapit ng eleksyon. Mas lalong lalakas pa tayo nito, 1 taon pa tayo makikipagdigma sa mga demonyong kawatan at ay talaga nang isisiwarat natin ng mga kagaguhan ng mga demonyong mga ere. No, palapit na 1 taon pa eh. Siyempre, i-appeal na naman ulit yan. Papasa na naman nila sa Korte Suprema para ito si BP Sara ay ma-impeach, no? Kaso malapit na yon sa eleksyon. My goodness! Itong sinasabi natin mga babayan. At ay sa pagtsatsaga natin na pakikipagbaka, natin pagtatanggol dito sa ating presidente na si BP Sara ay talaga namang hindi tayo nasiro o hindi tayo nabigo. Sa kabila ng lahat ay talagang minsan hinihinaan ng loob yung iba
At ay talagang sasabihin ay nako, nagkasabwat-sabwatan na, mahirap kalaban yan. At ay hindi natin sila kakayanin sapagkat sila ang may hawak ng kapangyarihan. Pero sa pagtsatsaga natin, sama-sama tayo mga babayan, sa pag-share nyo ng mga video at ay paniniwala nyo sa mga tunay na mga DDS, no? Yung iba kasi may mga DDS, mga peke. Yung huwag kayo naniniwala sa mga fake news. At yung iba dyan, sasabihin, fake news naman tayo, hindi naman sila nanonood talaga ng video. Makita pa lang yung thumbnail, ay talagang sabihin, fake news ka na naman, boy. Fake news na naman kayong Banateros Brothers. Hindi ba? Hindi naman sila nakakapanood. Siyempre, alam nyo naman mga babayan, yung mga kalaban, sasabihin talaga nila yung fake news. At sa kanila, ang hindi fake news. So ano ngayon, nag-iiyakan na mga demonyong mga kawatan. Aray ko. Sayang naman yung mga binayad nyo sa mga vloggers nyo, mga tanga, mga bobo. No? Nagtatalinuhan lang pero sa totoo mga bayarang mga bobo naman ng mga vloggers nyo. Hindi na dapat yan tigilan nyo na pagsisweldo sa mga pagbanat kay BP Sara, yung mga vloggers nyo na mga engot, mga bobo, mga tanga. Huwag nyo na hong bayaran yan. Saka ubos na yung budget nyo. Wala na nga si Tamboloslos alam ko nag-iiyakan na nga yung iba dyan parang allowance na lang yung binibigay. Aray Wala na ko. sila mga sweldo ano kayo ngayon? Nako, iyak na mga to. O yung mga yung mga babaliktad dyan, mga babayan, yung mga nandyan sa may kamera, at siyempre, palapit na ng palapit ang eleksyon, maraming babaliktad dyan. O, tingnan natin pukusan natin mga babayan, yung mga sip-sip ngayon, at talagang binagsak si BP Sara, talagang winalang hiya, tingnan ho natin baka may makalusot po na bumaliktad, sumipsip na naman, dahil alam nila mananalo si BP Sara, ay wag po natin bahayaan na makasama na sa grupo yan. Isang magiging anay na naman pagka yung mga bumaliktad. Punyeta. Hindi ba mga babayan? O sa kabila po ng lahat mga babayan ay nag-iiyakan na nga ho ang mga demonyong kawatan na talagang bendalo, lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng kapeknyusan ay nasa kanila na. Hindi ba? Kita nyo si Auntie Claire. Hindi ba? Ulitin ko, yung sabi niya na si BP Sara daw umano ang may dahilan kung bakit nakulong ng kanyang ama na si Tatay Digong, at siya din daw dahilan kung bakit ay hindi po makawala pa o hindi mapalaya si Tatay Digong sa dahig. Kita niyo yung kapek niyo sa nitong babaeng ere? Yan ba ang abogado ni Yusek? Si Yusek Castro. Di ba? Hindi ho fake news yan. Siya ho nagsabi niyan. Ang dahilan daw ho ng pagkakakulong ni Tatay Digong ay si BP Sara. At ayaw daw ho talagang mapalaya pa ni BP Sara ang kanyang ama dahil para mapag-usapan ang kanyang pamilya. My goodness! Kita ninyo saan kaya humuhugot ng kaluluwa itong si Auntie Claire para sabihan, magsalita siya ng ganyan. So kayo na maghuhusga yan mga babayan, no? At itong balik tayo dito kay Tito Soto na umiiyak naman talaga na nagpipiling abogado na talaga naman ay dinurog, no? Dinurog ni Senator Marcoleta. At hindi naman talaga kayo obra sa mga abogado Mag-aral muna kayo. Kasi kaya kayo naging mga senador ay sikat kayo. Ngayon mga babayan, mag-iingat po tayo hindi basta sikat, iboboto na natin para manungkulan sa bansa natin. Kita nyo, nagiging pariwara ang buhay. Ang mga buhay ng mga Pilipino, yung mga budget ng Pilipinas ay nawalang hiya kung saan na pupunta. Kasi hindi naman sila marunong talaga humawak ng sambayanan ng tulad ng Pilipinas. Tulad yan, nasa na yung mga ipapakulong sa flood control na nababypass na naman, nag-uusap na naman sila about dito sa South China Sea, mga babayan. 'Di ba? Niwawala talaga nila ang usapan. Hayaan nyo mga babayan, talagang ganyan Kung talagang hindi mapapakulong ang mga demonyong may kasalanan sa flood control, 2 taon pa ang pagtitiis natin at susuyurin ho natin kung sino talaga ang dapat makulong. Hindi papayagan po ni BP Sara yan na wala hong managot. Ngayong panahon na to, talagang binibendalo talaga ni Boying at hindi talaga na tutumbok yung mismong may kasalanan, yan ho sila hawak ho nila ang kapangyarihan. Hawak ho nila sa leeg ang batas. Hindi ba? Buti nga itong Korte Suprema mga babayan ay hindi po talaga nadaig ng kasamaan, no? Hindi ho nadaig na mga kademonyuhan nila. Talagang nilabas ho ang katotohanan. So sana itong Korte Suprema hanggang sa huli ay gayo pa rin, no? Timbangin nyo ho mabuti ang mga pinaggagawa ng mga demonyong kawatan. Ay sana kumilos din ho kayo about dito sa mga flood control na bilyon-bilyon na nawawala sa kaban ng bayan. Diyos ko, nakakalula, nakakalugmok. Kayo may mga tax din ho kayo at ang sambayan ng Pilipinas ay
nagkakandahirap sa kakatrabaho, nakakarampot na mga sweldo, babawasan pa ng tax. Tapos inuubos lang ng mga demonyong kawatan, pinangsusugal, biruin mo isang gabi, inuubos, 100 million. Nasaan pa kaya ang kaluluwa ng mga demonyo na yan? Tapos hanggang ngayon, nasaan yung mga nakulong? Diyos ko, di ba? Lahat na lang ng mga pagpapalusot ay talagang ilulusot na mga babayan para yung mismong mastermind ay hindi po talaga makulong. Alam naman natin kung sino ang mastermind. Alam nyo na yan mga kumare ko, comment mo nga kung sino talaga ang mastermind sa nangyayaring kagaguhan, no, dito sa Pilipinas. Ano? Tapos ngayon, wala na, nagbabalikan na naman ang mga demonyong mga kawatan na hold up dito, hold up doon, agaw motor, rape dito, patay dito, patay doon. Kahit sa mga ibang bansa na mga nagpupunta rito ay talagang sasabi na ayaw na namin pumunta dyan. Kung hindi nyo ibabalik ang Duterte sa Pilipinas, hindi na kayo babalik dyan. Kaya nga lagapak na ang Pilipinas. Yung mga turismo, bagsak na. Kasi marami hong kawatan, no, na dapat po talaga ang mamumuno sa Pilipinas ay yung talagang may sungay at mayroong kamay na bakal. O di baling may sungay. O di baling merong pangil. No, at may kamay na bakal. Mas matino naman ang Pilipinas, maraming takot ng mga demonyong kawatan. Di ba? Kaysa naman dyan puro tawa-tawa lang, himas-himas na lang aso. Aray O di ba? Puro kapekto sa lang mga pinaggagawa ng mga kasabwat. Punyeta. Di ba? Mga babae, nakakagigil. Pensya na kayo, nakakapagsalita ako ng di maganda So ganito mga babayan, panoorin nyo tong full video kay Master Judea, isa sa boss namin sa Banateros Brothers. O ito, maganda to, panoorin nyo hanggang sa dulo ha. Don't forget to subscribe Master Judea. Siyempre ako ito, si Boy Sardinas, isa sa member ng Banateros Vloggers po ako. Sila brothers, no. Kami po yung mga inuutusan ni Boss Banat Bay na Tol J pagka malapit ng eleksyon, lalabas na naman sila Boy Sardinas diyan para ipakita kung sino ba talaga ang pinaka-may pangal at pinakamalakas sa buong Pilipinas. Siyempre, number 1, Duterte pa rin tayo. So ganito mga babayan, kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, at kung hindi ka pa nakasubscribe, pinutin mo na yan at pinutin mo yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. So ano pang hinihintay mo, Mark? Shoutout sa'yo mga kumpara ko dyan ha. O wag mo munang i-skip. Panoorin mo yung full video, ang ganda nito. Nag-iiyakan ng mga demonyong kawatan. Let's go! Yung mga i-final daw na motion for reconsideration na mga kongresista, ito ay hindi kinatigan ng Korte Suprema at ang impeachment kay BP Sara ay unconstitutional. Yan ang sinasabi natin di ba? Palakpakan natin mga kababayan. Di ba? Panalo na naman tayo sa laban, samantalang itong mga talyanista, mga pingklawan, lagi nilang talunan. Yung isang kasama nila na may tililing sa utak, ayaw nang tumakbo. Di ba? Kasi alam niya na hindi naman siya mananalo, si Trililing. Kailan ba kasi kayo matatauhan na ayaw na sa inyo ng taong bayan? Mga pinagsama-sama kayo na mga magnanakaw, mga sinungaling, mga inutil, mga bida-bida na wala namang nagagawa sa bayan. Sino ang magkakagusto sa ganyan? Ikaw ba naman maging tuta ka ng kawatan? Sino magkakagusto sa'yo? Ano ang aasahan mo dyan? Di ba? Katulad nito. Ano ang aasahan mo dito? Yan. Walang hiya. Tumanda na, inuban na sa Senado, pero walang pinagkatandaan kasi, bagay talaga itong tao na to, dyan lang sa bulagaan. Yan na kasi sa inyo Yan, kaboboto ninyo ng mga sikat, yung bansa natin napapahamak. Dito lang sa atin sa Pilipinas sa may mga bumoboto lang ganyan di ba? Porque artista iboboto, porque sikat iboboto. Pansinin nyo sa ibang bansa, wala namang halos artista na nagiging politiko. Dito lang sa Pilipinas. Kasi ang daming bobong botante dito sa Pilipinas. Kaya nagkakaroon tayo ng mga senador na walang utak na katulad ng mga ganyan. Kaya tanongin ko kayo. Sa tinagal-tagal sa Senado niyan, ano ba ang nagawa niya na tumatak at nakatulong sa sambayan ng Pilipino bukod sa mga pelikula ni Atiche? Wala, di ba? Puro labang. Puro yabang kasi nagkapera, nag-artista, sumikat, nanalo sa politika. Wala namang alam yan. Ipinagyabang niya na siya ngayon ay may hawak ng titulo na pinakamahabang paninilbihan sa Pilipinas. Utangin na. Ipinagyabang mo pa, wala ka namang patinong nagawa na napakinabangan talaga ng mga Pilipino. Kung meron man,
yung mga ordinaryo na nagagawa mo, hindi naman nakapagpabago sa buhay ng tao. Di ba? Sa susunod, huwag na kayong boboto ng mga ganito, ha? Ginagawa lang aso ng mga, yung mga tulad na ganito politiko, ginagawa lang aso ng mga kurap na politiko yung mga ganito. Yung lumalabas niya, puro hangin. Biruin mo, ito pa, magpapasa daw siya. Sinasuggest niya na ideklarang persona non grata ang diplomat ng China. Saan ka nakakita? Nakakatulong sa ekonomiya, nakakatulong sa bansa mo, persona non grata mo? Ano na kasi kayo langong-lango na kayo sa politika, isinasali nyo yung politika sa negosyo. Isinasali mo nyo yung politika sa kapakanan ng bansa, no? Isinasakripisyo nyo yung politika nyo sa kapakanan ng bansa nyo. Kasi naman, yun ang utos na kamo. Diba? Kapag kumontra siya sa amo niya, tanggal ang liabang niya. Pag kumontra siya sa amo niya, tanggal siya dyan, talsik yan dyan sa pagka-Senate President. Di ba? Talsik yan mga yan dyan. Kasi nga, nandyan sila kasi pinapakinabangan. Ginagawang utusan. At dahil dyan, sa mga katangahan ninyo, kung ano-ano pinagagawa nyo, na pinapahamak nyo yung gobyerno at mga Pilipino, may sinabi si Clarita Carlos sa iyo. Sabi niya, shut up na lang daw kayo kasi wala namang kayong alam, mga inutil daw mga inutil daw kayo. Dinadaan nyo sa bigote. Akala mo naman kinagandang lalaki mo. Pakinggan mo si Clarita Carlos, ito. Wisit ka. Ating National Security Advisor, Dr. Clarita Carlos. Professor Carlos, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Leo. Ay, ma'am, kumusta po kayo? Ayan. At, ma'am, pwede bang, kayo po ay eksperto dito, pwede ba kaming lecturean? Ayan. Una-una po, Dr. Carlos, mama, kailan po idinideclare ang persona non grata sa isang opisyal o sa diplomat lang ba idinideclare ito? Dati kasi yan ay napapaloob dun sa mga conventions, governing diplomatic practice. Opo. So ang persona non grata, dati tungkol lang sa mga diplomat. Pero kasi tayo, as usual, pinalawak natin yung meaning nito, kaya makikita mo, minsan may mga taong ayaw nila nang sasabihin ng mayor na persona non grata ka dito sa aming syudad. Ang ibig sabihin lang yan, Opo. ikaw ay aming nakikita na undesirable person and you should stay out. Yan essentially ang fundamental meaning na stay out. Kapag yan ang ginamit mo, relative to diplomat, ibig sabihin mo, dahil ang ambassador ay accredited ng government of the Philippines, and yung Chinese ambassador is representing Xi Jinping, yung presidente nila sa People's Republic of China, ang ibig sabihin niya na dinideclare mo siyang undesirable person, and therefore he should get out. Oo. Napaka-sensitibong bagay yan na hindi natin dapat paglaruan yung phrase na yan. Opo. Na hindi mo dapat natapon-tapon mo lang siya na, like an ordinary term because it really involves relations between two states. Ayan. Kaya nga, unfortunate people who are using that, huwag niyong gamitin yan kung hindi niyo alam ang implication. Please shut up if you do not know the implication of the use of those terms. Okay? So, sabi niya, you shut up if you don't know the implication. Ano nga ba mangyayari? Kapag pinersona non grata mo, ang embalsamador tuloy, ang ambassador ng China, malamang sa alamang gagantihan. Anong gagawin? Pauuwiin din ang ambassador ng Pilipinas sa mga Chinese territory. At ang pinakamalalaman dyan, baka hindi lang ambassador ang pauwiin. Baka pati yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa kanila. Tandaan po natin na kahit saan natin tingnan anggulo, talo tayo. Kasi dito sa Pilipinas, yung mga Chinese na karamihan, nagbabakasyon. Okay? Nagbabakasyon yung mga Chinese. Kung umuwi sa kanila yan, wala namang problema sa kanila. May nagnenegosyo Chinese dito. Wala namang problema sa kanila kung umuwi siya sa kanila. Yung mga Pilipino nagtatrabaho sa mga Chinese territory, pag pinauwi dito, pakakainin nyo? Mabibigyan yun ng trabaho? Mabibigyan ng trabaho ng administrasyon na ito? Samantalang dito nga sa Pilipinas, ang daming walang trabaho, hindi mabigyan ng trabaho, tapos pauuwi pa natin yung mga OFW.
Yan, Soto. Ang katangahan talaga ninyo. Isinasali nyo yung politika sa kapakanan ng mga Pilipino. Kanino dapat tayong magalit? Magalit tayo sa China o magalit tayo sa mga leader natin dito na hindi marunong kung paano i-handle ang problema diyan sa West Philippine Sea at kung paano i-handle ang kalakalan between China at ng Pilipinas at sa iba pang bansa. Kung ganito lang ganito, wala na makikipagkalakalan sa atin. Kasi kapag nakanti ka lang ng konti, mag-iiyak-iyak ka, tapos gagawin mo, ipe-persona ng grata mo. Oo. And this is what China has. Any aspect of life, the China, they both win or party or whoever. Yan. Ayan, napag-usapan na natin, ma'am. May mga proposal po sa ilang senador na i-declare na personal grant itong ambassador at yung isa pa official ng Chinese embassy. Ano po ang implications sa diplomatic relations at meron bang epekto sa ating trade relations sa China pagka yan po ay ginawa ng Pilipinas? Ang talagang malaki ng salaw. Deep and broad. Ibig sabihin nito, talo at presidente ng Chief Architect of our Foreign Policy ang nag-declare na naiingkat na natin i-balance mag-break tayo ng diplomatic relations with China. Lang yan eh. This is the first crack, no? Only the first crack. Ano yan? Graduated yan eh. Until at ang step, break up na tayo diplomatic relations. Ito ba yung nasasaad na natin strategy natin? Okay. So sinasabi niya dito, pagka ginawa natin yon, i-give up natin yung diplomatic cooperation. So, mawawala. Posibleng mawala yung pakikipagkalakaran natin sa China. O saan tayo kukuha? And at the same time, yung mga produkto natin, saan natin dadalhin? Meron ba tayong national strategy? Kasi yan, susunod yan sa isang national na balangkas eh. Alam mo, Deo? Yan ang isang buong mapa. Ito ang relasyon natin sa China, sa Russia, sa US, sa India, etc. Sa ASEAN. Diba? Ito ba ay napapaloob sa balangkas ng ating relasyon na gusto natin mangyari? Kasi kung hindi ito nababalangkas doon, huwag tayong kumibo. Gumawa tayo ng ibang paraan para maayos natin ito kasi hindi ito naaayon sa ating national strategy. Eto po mga kababayan, hindi po tayo ang nagsasalita dito. Ang nagsasalita po dito ay si Clarita Carlos na once na naging advisor ito. Foreign policy advisor ni Marcos Jr. Na maraming alam ito. Mas maraming alam ito kaysa kay Soto. Mas maraming alam ito kaysa kay Tariela. So, sino papaniwalaan natin? Na siya mismo nagsasabi na huwag tayong padalos-dalos. Huwag natin paglalaruan ang salita na persona non grata kung ang pinag-aawayan natin ay teritoryo, international territory. Kasi malaki kaguluhan yan. Unang-una, kung buti sana kung walang mga Pilipino na nagtatrabaho diyan sa mga Chinese territory, sa Macau, di ba? Sa Hong Kong at kung iba, Singapore. Paano kung pauwiin niya mga yan? Si Soto kasi, itong mga gago na politiko na ito, ang iniisip lang nila yung mga sarili nila. Wala silang pakialam sa magiging implikasyon, sa magiging epekto, kasi mga mapera na sila eh. So kunyari eto sasabihin ng mga hinayupak na yan, nasasabihin yan, ginagawa natin ito para sa kapakanan ng bansa natin, pukinanginan nyo, kapakanan nyo lang iniisip nyo. Pero nakita mo naman, nung nagbigay ng accreditation nito si Ambassador Juan, si Presidente, ang ganda ng mga salitan sinabi nila, let us have cooperation, let us do people-to-people exchanges, and the like. So parang taliwas ito, bagay, kapag naman ng mga senador na magsabi ng ganito, pero sana, limiin nila yung implikasyon ng sinasabi nila. At pag ginagamit nila yung diplomatic terms na limiin din nila kung anong ibig sabihin nito na pagkalahat ang relasyon natin dito sa bansa nito. So hindi po simpleng pagka dineclare na personal grant yung ambassador nila rito, hindi po simpleng gaganti rin sila at yung ambassador natin sa China ay pauwiin din. Hindi lang ganun po kasimple, Dr. Carlos, ma'am. No. It's a very, very convoluted thing, Deo, and it involves really very deep implications than what people who use those terms loosely are saying. Ayan. So napaka-komplikado daw po nito. Kasi hindi lang ito magtatapos sa pagpapauwi ng ambassador ng Pilipinas diyan sa mga Chinese territory. Baka dito na talaga magsimula ang gulo. Naayaw natin sana. Pero sige. Tito Soto, Tariela, Ontiveros, Erwin Tulfo. Sige na. Persona non grata nyo na. Persona non grata nyo, gawin nyo kung ano yung mga gusto niyo, nakatangahan niyo, kayabangan niyo, gawin nyo. Pero, kapag napahamak ang mga Pilipino, napahamak ang Pilipinas, umanda kayo. Nadudubugin kayo ng mga Pilipino.
Ang ginagawa nyo, nilalason nyo kasi yung utak ng mga Pilipino eh. Nilalason nila yung utak ng mga Pilipino na, binubuli-buli tayo dyan, inaapi-api tayo dyan. Bakit di ka gumawa ng paraan para hindi ka api-apihin? O eto, tandaan natin, yung China, na pagkaupo ni Marcos, nag-reach out ang China na magkaroon ng parang collaboration, dyan sa West Philippine Sea. Pero hindi pumayag, si Marcos ayaw-ayaw. Si Gibo Teodoro ayaw. Oo. Tapos, etong presidente ng Pilipinas, nag-break ng protocol para makabayan lang yung presidente ng China. Tapos, itong mga alimuon niya, alipores niya, katulad ni Tariela, putang ina kung makapagsalita, akala mo kung sino. Apakayabang. And I'm so bothered because, I've been an observer of foreign policy. I've written so many papers on Philippine-China relations. And Ambassador Juan dun sa kanilang Chinese embassy function last week. And sinawag sa kami yung 3 o 4 kami and we declared to him, I declared to him, I don't mind telling you, I said to the ambassador, I think we need a reset and rethink of Philippine-China relations. Because our president has declared you as our friend, our partner, and our neighbor. Hindi na magyayari, hindi na magkakaroon yung project of China. So it doesn't work on it already. And then siguro kung maidala ko ng Deo across on the Pacific Ocean, kung sinasabi ni Trump, the Western Hemisphere is ours, one road of sin. So ito, ang sinasabi niya ni Clarita Carlos, si Trump hindi na nakikialam ng mga problema o sigalot dito sa Southeast Asian countries. Ang pinakikialaman ni Trump ngayon, yung mga nasa Eastern countries, katulad ng pagdakip niyo ng presidente, di ba? Presidente ba na ano yan? Romania, basta yung presidente doon sa mga Eastern countries. Tapos, yun, kung makikita nyo sa balita, doon si Trump nanggugulo, sa mga Eastern countries. Wala siyang pakialam dito sa Pilipinas, wala siyang pakialam dito sa Southeast Asia. So ano ang aasahan natin sa kanya? Eto kasi, ng mga ito, umaasa, natutulungan tayo ng Amerika. Pukin ng ina naman, hindi pa tayo natututo. Noong nagkagera sa Marawi, bumibili tayo ng armas sa Amerika, hindi tayo pinagbilhan. Hindi tayo pinagbilhan, bibilhin na nga, hindi naman tayo nanghihingi. Saan tayo nakakuha? Ng mga baril na nakapatay doon mismo sa pinuno ng Maute Group. O di ba sa China, rifle na galing China ang nakapatay doon sa pinuno noong nagkagera dyan sa Marawi. Galing China, tandaan nyo po yan. At noong nagka-pandemya, sino ang pinakaunang bansa na nagbigay sa atin ng bakuna? Hindi ba China? Hindi ba China? Dahil yung Amerika, kailangan pa natin makipag-usap, kailangan pa natin magmakaawa para mabigyan tayo ng mga bakuna nila. Pero yung China, hindi nagkatubili, binigyan tayo ng bakuna. Libre pa nga noong una. Diba? So doon tayo nanggagaling. Doon kami nanggagaling. Hindi kami nagiging pro-China. Hindi kami nagiging pro-China. Kami ay pro-Philippines dahil nandito tayo mga Pilipino. Ang pinapaliwanag lang natin kung saan tayo nakikinabang. Yung Amerika, ano ba nila sa atin? Gulo. Diba? Ano yung mga EDCA na yan? Diba? Yun ang dala sa atin ng Amerika. Na hindi naman sila nagbabayad sa atin, tayo pa nagbabayad sa kanila. Napakarami na ng EDCA. Ang sabi, nung una, makakatulong daw sa mga rescue operation pag may mga sakuna sa Pilipinas. Pero, ni isa na Amerikano, wala kang makita pag may baha, may lindol, magbagyo. Yun ang pinanggagalingan namin, hindi kami pro-China. Yun ang pinanggagalingan namin kung ano ang realidad at kung sino ang nakakatulong sa bansa na tinitiran mo sa bansang Pilipinas. Diba? Ganun lang ho kasimple. Ay nako. Ang iba, ang China, ang India, ang Russia, pahala na kayo sa inyong areas of responsibility. That's exactly what Trump is saying. Nakalagay yung international security strategy na. Nagsabihin niyan, ang basa ko bilang political scientist, across na sabi ko sa rehiyon nito. Kasi nakatutok na siya sa Western Hemisphere, hindi ba dinukot niya si Maduro, tapos anuhin pa niya, ang Cuba, Colombia, ang taning listahan mahaba sa buong Latin America, di ba? Oo. Si Maduro. Nakita mong, kailangan pag tinignan mo to, tignan mo sa pangkalahatang concern natin bilang bansa. Diba? Oo. So, kaya nga, sana sinasabi kong bagay, hindi naman mapapagsabihan ng mga senators. Hindi mo talaga mapagsasabihan ng mga senators. Kaya sinasabi ko, si Trump, wala siyang pakialam dito sa Eastern countries. Nandun sa Western. Si Maduro, inuuli niya, di ba? Doon siya nakikialam. Wala siyang pakialam na dito. So, umaasa pa ba tayo? Na pag inaway tayo ng China, tutulungan tayo niyan? Hindi nga tayo pinagbilhan ng baril dati niyan. Ba? So, ano sinasabi ni Clarita Carlos? Ang sabi niya, tumindig tayo. Pag-isip-isip tayo, tingnan natin. And nasa malaking perspective,
Hindi yung, sabagay, sabi nga niya, hindi mauutosan ng mga senador. Kasi kung ano ang utos sa kanila ng amo nila, wala tayong magagawa doon. Hindi na talaga gagawin nila eh. Oo. Kasi wala naman sila pakialam sa iyo. Wala sila pakialam sa atin. Kung ano gusto nila mangyari, yun na yun. Kasi sila lang kikinabang eh. Makabayaman na sila eh. naman. Medyo hinay-hinay po tayo sa paggamit natin at ang mga proposals natin. Kapag lalo na ang Senate na siya ang nag-ratify ng mga tickets ng Constitutional Agreement. Ayan. Kasi meron po itong malalim at malawak na institusyon. Ayan. Eh, ano po ang posibilidad? Anong mangyayari sa trade, economic relations natin sa China pag lumala po ang sitwasyon pag may nag-declare na persona non grata, Dr. Carlos, ma'am? Oo, kasi alam mo nung nasa security advisor pa ako Bayo, Opo. marami akong memo sa president natin na i-ano natin, i-automate natin yung trade economics at saka yung territorial issues. Yung territorial issues, nakamatay na tayo dahil hindi talaga mariresolve yan. That's why, set it aside, put it in the margin. Yung territorial issue, nagmula pa yan noong una pang panahon eh. Hindi talaga nare-resolve yan. Di ba? Hindi mariresolve. Hayaan natin yan. Dapat meron tayong boundaries dyan. Boundaries dyan sa sigalot natin, dyan sa territory, at may boundary din tayo doon sa ekonomiya, sa kalakalan, sa trade. Di ba? Ang nangyayari kasi dito, pinaghalo nila yung territorial dispute tsaka yung trade. Isinama nila yung trade. Ha? Na makaka-apekto yan sa ekonomiya ng Pilipinas. Saan tayo kukuha ng mga produkto sa Amerika? Sa Japan? Apakamahal na mga bilihin doon? Ma-afford kaya ng mga Pilipino yon? Samantalang yung mga produkto galing China na nga ngayon na napakamura, hirap na hirap pa tayo. Oo. Tapos gagawa kayo ng ganyan. Ano na ipapakain nyo sa mga Pilipino? Buti sana kung sinusuportaan nyo na maayos yung mga magsasaka dito sa Pilipinas. Problema, pinagkukurap nyo yung mga pondo. Kaya naman natin pagtitinda ng ating mga saging, pineapple, coconut oil, ganun din. Kasi, tignan mo ang Vietnam. Di ba ang daming namatay na Vietnamese ng tungkol sa China? Ikaw naman, nagtitinda sila sa China. Then, Malaysia, Indonesia, if these countries can do it, why can't we? Mahirap na i-memorize ang Deo. Diba? Hello? Diba? Hello? Yan. At meron pang nalimutan ko ng pangalan niya. Meron special envoy to China for investment. Meron special envoy to China for trade. No? At kami dito bilang akademiko, talagang we're pushing hard for faculty exchanges, student exchanges, kapag-takot ang scholarship na binibigay ng China sa English-speaking schools, no? Like, Ayan, si Clarita na nga, ang daming na itutulong ng China sa kalakalan, sa trade, at ang daming napapag-aral ng China sa mga English schools. Oo, ay nako. Stupid people na nakikinig kayo, sasabihin naman po tayo na sa Carlos. Please, no? Isipin niyo po yung sinasabi ko. Ako po academic. Sinasabi niya, hindi daw siya pro-China, no. Isipin niyo daw ang sinasabi niya ni Carlos. Ganon din ang iniisip, sinasabi ko kanina eh. Hindi ito pagiging pro-China. Ang iniisip lang natin kung ano yung kakaganda ng bansa natin. Di ba? Oo, hindi yung padal. Pagiging pro-anti. Sinasabi ko lang sa inyo na ang China ay kung hindi po maglilipatan ng mga isla at kontinente. Diyan po yan, neighbor po natin yan across from the South China Sea. Kung hindi po natin mapagkaanuhan, we cannot agree upon, kasi tayo po din sa margin. And pag-isipan natin na palaguin natin, no? By the way, sinabi ko pala sa ambassador, si Bago Chef, sa ambassador for your information, I hope you don't mind, sabi ko, there is a MOA between Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard. In fact, kayo na yung time nyo nang mag-host kasi yan Dayo Manila-based. Na-discover ko yan ng NSA ako dahil nagtalitis din ako. May MOA pala kayo, mag-usap kayo kasi may legal framework na. So, may MOA pala. May Memorandum of Agreement. So, hindi nila sinusunod yun. Kasi may yabang din yung sa atin dito eh. Wala. Oo. Mataas din ang ihi natin. Di ba? Napakataas ng ihi natin. So, hindi ko sinasabi na yumuko tayo sa China. Di ba? Hindi ganun. Ang sinasabi ko, kung yung mga pwede natin magamit sa matahimik at mapayapang pamamaraan, yun ang gawin natin. May Memorandum of Agreement, bakit hindi nyo gamitin? Di ba? May kasunduan, bakit hindi nyo gamitin? Gusto nyo, nagpapayabang-yabang si Tariela, masyadong mayabang. Tapos, buti sana, kung siya lang mapapahamak. Damay buong Pilipinas, ang gagawin natin dyan, pingutin natin ang ilong ni Tariela, na wala na nga, pipingutin nyo pa. Di ba? So, yun ang problema. Soto Grande, naintindihan mo ba yung sinabi ni Clarita Carlos? Naintindihan mo? May violent reaction ka, Tito Soto? Okay na, huwag ka nang pumalag. Totoo naman sinasabi ni Carlos, shut up ka na lang. Kasi wala ka naman talagang alam, Tito Soto. Ngayon,
mag-deliberation kayo ni Tariela, mag-usap-usap kayo, si Tulfo, si Erwin Tulfo, Risa Ontiveros. Isama nyo rin si Flavi, yung pare. Ha? Kunyari, baka Diyos kayo. Tapos, in memory, lagyan sa taas, in memory of Cantot Gaming. Ay, di. Pagawa pala kayo, ha? Pagawa pala kayo ng rebulto ni Dilima. Ni Dilima. Sino ba? Ano pangalan ito ni Dilima? Laila Dilima. Pagawa kayo ng rebulto. Ang rebulto niya, yung may hawak na saba. So, lagay sa taas, in memory of Cantot Gaming. Ganon. Diba? Hawak na saba. Nako. Bakit kasi nagpupumilit sa politika yung mga tao na wala naman talagang alam? O yung mga nag-aambisyon na maging politiko, mag-isip-isip po muna kayo, ha? Tumakbo kayo kapag alam nyo sa sarili nyo na kaya ninyo, may maiambag kayo. Pero, kung tatakbo kayo dahil naisipan nyo, nakapanood kayo ng Ant-Man, tapos tumakbo kayo, wag naman. Kawawa yung mga Pilipino kasi, kayo mananalo. Kapag nanalo kayo, talo mga Pilipino. Kasi, wala naman kayong maiambag. Kung wala naman kayong alam, di ba? Kaya, para awa nyo na, kung alam nyo sa sarili nyo na wala naman kayong maiambag, lalo-lalo sa Pilipinas, huwag na kayo pumasok sa politika. Hayaan nyo sa mga marurunong, sa mga abogado, sa mga pinag-aralan. Ang dami ng pabigat sa Pilipinas. Huwag nyo nang dagdagan. Ito, tulad dito, may pabigat na naman dito. Sorry, post na. Wala sana. Wait. Na yung time nyo nang mag-host. Kasi ano yan, Dayo Manila Beijing. Nag-discuss ko yun ng NSA ako dahil nag-discuss ako. Abay, mo pala kayo, mag-usap kayo kasi may legal yan yung mga pa kanina. Yan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan.
mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.